500. Iyan ang bilang ng ranking points na naghihintay sa magiging kampiyon sa Washington. 500 points, humigit kumulang $252,000 at isang tropeo na hindi pa kailanman nahahawakan ng kahit sinong manlalaro mula sa Pilipinas. At 3. Iyan ang bilang ng mga laban na nakatayo sa pagitan ni Alex Ila at ng kasaysayang iyon. 3 laban sa pagitan ng isang 21 anyos na taga Manila at ng unang UTV Tour title ng kanyang karir. Hindi ito junior title. Mayroon na siya niyan. Hindi rin ito GP 125 title. Nanalo na rin siya sa level na iyon. Iba ito. Ito ang main tour. Ito ang level kung saan sa bawat round, pwedeng may kampiyon, dating world number 1, o manlalarong sapat ang forma para tapusin ang linggo mo sa loob lang ng isang hapon. 3 panalo na lang si Alex Ila. Madaling sabihin na habang papalalim ang bracket, mas humihirap ang bawat laban. Quarterfinal. Semifinal. Final. Mukha iyong lohikal. Pero masyado iyong simple, dahil ang pinakamapanganib na laban ay baka hindi ang final. Ang pinakanakakatakot na kalaban ay baka hindi ang may pinakamataas na ranking. At ang pinakamalaking hadlang ay baka wala man sa kabilang side ng net. May 3 bahagi ang landas na ito. Ang una ay bitag. Ang ikalawa ay pananambang. Ang ikatlo ay tanong. Bitag sa quarterfinal. Pananambang sa semifinal. Tanong sa final. Sa dulo ng videong ito, malinaw na sa iyo kung saan pwedeng mabasag ang run na ito, ano ang kailangan ni Ila sa bawat yugto, at bakit may isang numero sa labas ng scoreboard na pwedeng magsabi ng mas marami kaysa sa kahit anong ranking. Pero bago iyon, kailangan muna nating maintindihan kung ano talaga ang hinahabol niya. Dahil natalo na ni Alex Ila ang mga player na may pangalan, tropeo, at ranking ng mga kampiyon. Natalo na niya si Iga Swiatek. Natalo na niya si Elena Rybakina. Natalo na niya si Elina Svitolina. Natalo na niya si Zheng Qinwen. Natalo na niya si Leylah Fernandez. Iyan ang ersum ng isang player na dapat nang nasa pinakamalalaking court. Pero wala pa siyang kahit isang British Tour title. Kahit isa, wala pa. At iyan ang tunay na kwento ng linggong ito. Nanalo na si Ila ng professional trophies noon. Nanalo siya sa Guadalajara noong 2025. Nanalo siya sa Birmingham noong Hunyo. Mahalaga ang mga panalong iyon. Pinatunayan nilang kaya niyang lampasan ang isang buong tournament week, manage ang pressure, at tapusin ang isang final. Pero parehong sa KT 125 level nangyari ang mga iyon. Mataas na professional level iyan. Pero hindi pa iyan ang main tour trophy na hinahabol niya ngayon. Ang Washington ay KT 500. Mas malalim ang field. Mas malalaki ang points. Mas bumibigat ang pressure araw-araw. At wala kang mapagtataguan. Muntik na siyang makakuha nito dati. Eastbourne noong 2025. Unang tour level final niya. Natalo siya 6 tandang bawas 4, 2 tandang bawas 6, 7 tandang bawas 6. Final set tiebreak ay nagtapos sa 12 tandang bawas 10. 2 puntos lang ang pagitan niya sa unang main tour title ng kanyang karir. Hindi niya nakuha ang 2 puntos na iyon. At ang talong iyon ang gumawa ng tanong na hanggang ngayon ay sumusunod pa rin sa kanya. Kaya ba niyang gumawa ng isang napakalaking panalo? Maraming beses na niya iyong nagawa, pero kaya ba niyang gumawa ng 4 o 5 napakalalaking panalo sa loob ng iisang linggo, at pagkatapos ay tapusin ang trabaho kapag isang laban na lang ang pagitan niya sa tropeo? Iba iyon. At iyan ang ipinapagawa ng Washington sa kanya ngayon. Binabago rin ito ang psychology ng linggo. Sa mas maliit na event, pwedeng pumasok si Ila bilang isa sa pinakamalalakas na pangalan sa field. Sa Washington, ang draw ay puno ng mga player na sanay mangarap at manalo ng main tour trophies. Mas malalaki ang serves nila. Mas malalim ang experience nila. Mas matibay ang mga team nila pagdating sa recovery, scouting, at preparation. Sa ganitong level, kaunti ang libreng games na makukuha mo. Isang maluwag na service game, pwedeng mawala ang set. Isang maling desisyon, pwedeng mabago ang buong hapon. Kaya kung mananalo siya rito, higit pa iyon sa pagdagdag ng isa pang tropeo sa kabinet. Patunay iyon na ang laro niya ay kayang mabuhay mula unang round hanggang final sa loob ng isang buong ulti 500 field.
Makikita rin sa ranking points kung gaano kabilis pwedeng magbago ang lahat. Ang quarterfinal ay 108 points. Ang semifinal ay 175. Ang final ay 325. Ang title ay 500. Sa bawat hakbang, nag-iba ang hugis ng buong season niya. Ang isang malalim na run ay pwedeng magtulak sa kanya sa panibagong antas ng ranking. Ang title ay pwedeng magbago na posisyon niya bago pa ang pinakamalalaking hardcore tournament ng summer. Pero bahagi lang ng kwento ang puntos. Dahil halos bawat major breakthrough sa career ni Ila ay natatapos bago pa niya mahawakan ang huling gantimpala. Ginawa siyang tanyag ng Miami pero natapos ang run sa semifinal. Ipinakita ng Berlin na kaya niyang talunin ang elite opponents sa magkasunod na rounds, pero umalis pa rin siyang walang tropeo. Gumawa siya ng kasaysayan sa Wimbledon, pero natapos pa rin ang run bago ang final week. Paulit-ulit, nakarating siya sa pinto. Ang linggong ito ay tungkol sa pagdaan sa pintong iyon. Kaya daanan natin ang landas. Isang laban bawat pagkakataon. Match 1. Ang quarterfinal. Haharapin ni Alex Ila ang mananalo sa pagitan ni Elina Svitolina at Polina Kudermetova. Natural lang na mapunta ang atensyon kay Svitolina. May saysay iyon. Siya ang second seed. Umabot siya sa top 3 sa mundo. Maraming taon na siyang nananalo ng klaseng mga laban na bumabasag sa mga batang player. Hindi niya kailangang overpower ka para manalo. Pinipilit ka lang niyang humataw ng isa pang bola. Tapos isa pa. Tapos isa pa ulit. Pinapalitan niya ang direksyon. Pinahahaba niya ang rallies. Naghihintay siya sa impatience mo. At pagkatapos, ginagamit niya ang frustration mo laban sa iyo. Sa hard court, mas mapanganib ang estilong iyan. Malinis ang bounce. Mas humahaba ang rallies. Mas umuulit ang patterns. Binibigyan niya ng mas maraming oras ang isang experienced player para basahin ang laban at dahan-dahang alisin ang mga pinakamabuting option mo. Hindi si Svitolina mapanganib dahil mas malakas siya kaysa sa lahat. Mapanganib siya dahil paulit-ulit niyang itinatanong ang parehong tanong hanggang sa mali na ang sagot mo. Pero natalo na siya ni Alex Ila. Berlin. Ngayong taon. 6 tandang bawas 3, 6 tandang bawas 4. Straight sets. Walang retirement. Walang collapse mula sa kabilang side. Umakyat si Ila sa court laban sa isa sa pinakamatalinong kompetitor sa tennis at nalutas niya ang laban. Mahalaga iyan. Ang isang naunang panalo ay hindi garantiya ng susunod. Pero binabago nito ang pakiramdam. Hindi aakyat si Ila sa court na umaasang baka kaya niyang talunin si Svitolina. Aakyat siya sa court na alam na niyang nagawa na niya iyon. Nakita na ng katawan niya ang bilis. Nakita na ng mga mata niya ang mga pattern. Nalampasan na ng isip niya ang pressure. Iyan ang comfort. Ngayon, narito ang bitag. Walang kaparehong ranking, reputasyon, o kasaysayan si Polina Kudermetova. Pero may isang bagay siya na wala si Svitolina. Perpekto ang record niya laban kay Ila. 2 beses silang nagharap, 2 beses siyang nanalo. Parehong nangyari noong 2024. Parehong nangyari sa semifinal. 2 beses na malapit si Ila sa isang title. 2 beses ding si Kudermetova ang nagtapos ng run, kaya mas komplikado ang quarterfinal kaysa sa ipinapahiwatig ng ranking. Ang mas mataas ang ranking ay ang player na natalo na ni Ila. Ang mas mababa ang ranking ay ang player na hindi pa niya natatalo kailanman. May isang pangalan na nakakatakot dahil sa reputasyon. May isa pang dapat ikatakot dahil sa ebidensya. At ipinakita na rin ni Kudermetova kung bakit hindi siya dapat tingnan bilang simpleng qualifier lang na sinuwerte. Lumaban siya mula qualifying. Nakasurvive siya sa mahahabang laban. Nakabalik siya matapos matalo sa unang set sa main draw. At pagkatapos, tinapos niya ang deciding set nang hindi na bumigay kahit isang game. Hindi iyan profile ng isang player na naghihintay na lang mawala. Iyan ang profile ng isang player na naniniwalang sa kanya ang linggong ito. At kung si Kudermetova ang makarating sa quarterfinal, ibang klase ang pressure. Laban kay Svitolina, pwedeng maglaro si Ila bilang fearless young challenger. Laban kay Kudermetova, si Ila ang magiging favorite. Inaasahan ng crowd na mananalo siya. Sinasabi ng ranking na dapat manalo siya, karaan.
Ganoong klaseng pressure ang kayang magpatigas ng braso ng mas mabilis pa kaysa sa kahit gaano kalakas na forehand. Kaya sino ang pipiliin mo? Ang world-class veteran na natalo mo na? O ang lower-rank qualifier na 2 beses ka nang tinalo? Karamihan, pipiliin ang mas mababang ranking. Iba ang sinasabi ng record. Iyan ang dahilan kung bakit bitag ang match 1. Pinaparusahan nito ang sinumang tumitingin lang sa pangalan. Kung si Svitolina ang makakalaban ni Ila, kailangan niya ng pasensya. Hindi siya pwedeng magmadaling ulitin ang Berlin. Hindi niya pwedeng isipin na pareho lang ang magiging bunga ng parehong patterns. Magkaiba ang tanong ng grass at hardcore tennis. Sa grass, mas mababa ang talbog at mas mahalaga ang first strike. Sa hardcourt, mas humahaba ang rallies. Mas maraming oras si Svitolina para dumepensa, mag-redirect at ilantad ang maling desisyon. Kailangang umatake si Ila ng may disiplina. Kailangang kunin niya ang court nang hindi pinipilit ang punto. Kailangang tanggapin niyang may ilang rally na kailangang mapanalunan ng 2 beses. Kung si Kudermetova naman ang kaharap niya, ibang problema iyon. Kailangan niya ng emotional control. Hindi siya pwedeng maglaro laban sa alaala ng 2 pagkatalo. Hindi siya pwedeng humabol sa revenge. Hindi niya pwedeng tratuhin ang bawat importanteng punto na parang ito na ang pagkakataong burahin ang 2024. Kailangan niyang manatili sa kasalukuyan. Isang serve. Isang return. Isang rally. Isang desisyon. Walang madaling quarterfinal. May mahirap na laban lang at isa pang ibang uri ng mahirap na laban. Iyan ang bitag. Pagkatapos ay darating ang match 2. Ang semifinal. Dito na nagiging mas mahalaga ang katawan kaysa sa bracket. Sa posibleng semifinal, pwedeng kaharapin ni Ila si Naomi Osaka o si Elisabetta Cocciaretto. Isang pangalan ang tiyak na sasakop sa mga headline. Naomi Osaka. 4 na Grand Slam titles. Dating world number 1. Isa sa pinakamapanganib na hardcourt players ng henerasyon niya. Kung Ila laban kay Osaka sa Washington, lalampas iyon sa pakiramdam ng ordinaryong semifinal. Magdadala iyon ng power, atensyon, at pressure mula pa sa unang bola. Pero kahit ang pangalang iyan ay baka hindi ang pinakamalaking hadlang. Ang pinakamalaking hadlang ay baka ang dami na ng laban sa mga binti ni Ila. Tingnan mo ang linggo. Martes laban kay Zheng Qinwen. 3 set. Halos 2.5 oras. Natalo si Ila sa first set. Nahuli siya ng break sa second. Pagkatapos, binago niya ang laban at nanalo ng siyam sa huling 10 games. Miyerkules laban kay Leylah Fernandez. Isa na namang pisikal na labanan. Kinontrol ni Ila ang first set. Pagkatapos, nahuli siya ng 1-5 sa second. Nanalo si Fernandez ng 5 sunod na games. Nagbago ang momentum, narinig ng crowd na paparating ang deciding set. Hindi nagpanik si Ila. Humawak siya. Nag-break siya pabalik. Hinila niya ang set papunta sa tiebreak. At pagkatapos, nanalo siya roon 7-1. 2 laban. Higit 4 na oras ng high-pressure tennis. 2 comeback. 2 kalaban na may championship experience. Ngayon idagdag mo ang quarterfinal. Pagkatapos ang semifinal. Pagkatapos ang final. Sa puntong iyon, hindi na lang shot quality ang usapan. Recovery na rin. Tulog. Pagkain. Iyong maliliit na sakit na lumalabas kapag 5 araw ng paulit-ulit ang parehong eksplosibong galaw. Iyan ang pananambang. Naghihintay ito hanggang sa pinakamalapit ka na sa tropeo. At pagkatapos, tatanungin ka nito kung darating pa ba sa oras ang mga binti mo. Naipakita na ni Ila na naiintindihan niya ang panganib na iyan. Pumasok siya sa Washington na may pagkakataong mag-doubles kasama si Venus Williams. Magdadala sana ang pairing na iyon ng atensyon, headlines, at dagdag na oras sa court kasama ang isang alamat. Nag-withdraw siya. Simple ang paliwanag niya. Wala siyang sapat na kapasidad. Mas marami iyong inihayag kaysa sa kahit anong press conference answer. Ang mas batang player ay baka kunin ang bawat oportunidad. Ang player na iniisip lang ang sandali ay baka tanggapin ang spotlight. Tiningnan ni Ila ang buong linggo at pitrotektahan ang ikalawang kalahati nito. Iniisip na niya ang ika-5 laban bago pa magsimula ang unang laban. Hindi iyon takot.
Pagpaplano iyon. Hindi nito ginagarantiya na kakayanin ng katawan